Ano yung takot mo sa iyong puso? Natatakot ka na pumunta ka sa impyerno? O natatakot ka na baka masaktan mo ang Diyos na minamahal mo? Ang banal na takot, hindi natatakot mapagalitan. Natatakot siya na masaktan niya ang kanyang minamahal. Amen? At dito po pumapasok ang ating narinig sa unang pagbasa. Pinatawag daw po ng mga pinuno ng Sanhedrin, ng templo, ang mga apostol. Pinagbawalan na kasi sila na mangaral tungkol sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Sino ang kausap po nila? Yung mataas na pari, yung may kapangyarihan, yung may authority. Pero ano yung sagot nila? We must obey God rather than men. Mga kapatid, hindi sila sumunod sa boss nila. Hindi sila sumunod sa mga namamahala. Bakit? Dahil may mas mataas silang sinusundan. Walang iba kung hindi ang Diyos. Ito po ang tandaan nyo, mga kapatid. Hindi lahat ng hindi pagsunod ay mali. May pagkakataon na ang pagsuway ay kabanalan. Sometimes, disobedience to men is obedience to God. The most holy thing that you can do sometimes is to unfollow people. Mag-ingat po kayo doon sa mga sinusundan nyo, doon sa mga pinakikinggan nyo. Kapag hindi ka dinadala niyan mas malapit sa Diyos, please stop following them. Please cut them off from your life. Amen? Kung ang utos ng tao laban sa utos ng Diyos, huwag kang sumunod. Kung nga si Jesus mismo, siya po ang nagsabi, di po ba? Balikan niyo ang ating mabuting balita. Ang Diyos ang pinakamataas sa lahat. The one who is above all. Hindi ang boss, hindi ang teacher, hindi ang presidente, hindi ang sino mang politiko. Ang Diyos ang pinakamataas. Nakakatakot kapag hindi mo na naiisip at naalala ang Diyos. The absence of the awareness of God as being the highest among all is the beginning of your pride. Remember that? At ano po ang turo ni Santo Tomas de Aquino tungkol po sa kataasan ng loob? St. Thomas Aquinas taught us that pride is the beginning of sin. At napakaganda pa nga ng paalaala po ni St. John Marie Vianney. Ang sabi niya, pride is the root of all vices. Ang pinagmumulan, ang pinag-ugatan ng lahat ng bisyo ay kayabangan, kataasan ng loob. Unawain niyo po, ang kasalanan hindi po nag-uumpisa sa ating mga kamay. Ang kasalanan nag-uumpisa sa ating mga puso. At nag-uumpisa ang kasalanan, ang ugat nito kapag pumapasok ng kataasan ng loob sa puso mo. Amen? Ang kayabangan ay kapag ginagawa mo ng mas mataas ang iyong sarili, mas mataas ang ibang tao kesa sa Diyos. Kaya maganda pong tanungin ang ating mga sarili ngayon. Bakit ba mas mabilis ako sumusunod sa aking mga boss, sa mga teacher, sa ibang tao kesa sa Diyos? Bakit kapag boss ang umutos, ang nagsabi sa iyo, mag-overtime ka? Yes, agad-agad. Pero kapag ang Diyos, sinasabihan ka, magsimba ka, anong sagot ng marami sa atin? Mamaya na lang, pahinga muna ako, pagod ako. Bakit kapag ang boss, sinasabihan ka, deadline bukas, agad, magpupuyat ka. Pero kapag ang Diyos, sinabihan ka, magdasal ka, gusto kitang makausap. Yung iba sa atin, inaantok. Di po ba? Tinutulugan ang misa. Kapag ang Diyos, sinabihan ka, sumunod ka, takot ka, nanginginig ka pa. Pero kapag ang Diyos, sinabihan ka niya, sumunod ka, bakit deadma ka lang sa Kanya? Mga kapatid, ang problema ng napakarami sa atin, mas natatakot tayong mawalan ng trabaho at ng pera kaysa sa mawalan tayo ng Diyos. Aminin niyo, totoo po ito. Hindi po ba? Mas takot tayong mawala ng kayamanan, mas takot tayong mawala ng koneksyon sa ibang tao, kesa sa mawalan tayo ng koneksyon at ugnayan sa Diyos. Pero dapat mas matakot tayo na mawala ang Diyos sa ating buhay. Bakit? Dahil tandaan nyo, kapag wala ang Diyos, walang biyaya. Kapag wala ang Diyos, walang buhay. At kapag wala ang Diyos, walang buhay na walang hanggan. Amen? Noong po mga nakaraang araw, baka hindi niyo po alam ito, nakakalungkot lang pong balita, ang ating po Santo Papa, si Pope Leo XIV, ay parang bang binastos ng presidente ng Amerika. Gumawa po ng message, itong si President Trump, at sinabi niya, mahina daw pong leader ang ating Santo Papa. At hindi daw po niya siya
gusto. Pero ano po yung naging sagot ng ating Santo Papa? Hindi daw po siya natatakot sa kanino mang politiko. Ang pinapahayag lang niya ay ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. At totoo naman po, blessed are the peacemakers. Ang sinasabi lang ng ating Santo Papa, pinapahayag niya ay ang mensahe galing sa Diyos. Di po ba? At ang nakakalungkot pa, nag-post pa po ang presidente ng Amerika ng isang picture gawa po sa AI na para bang kamukha po siya ng ating Panginoong Jesucristo. Meron po siyang hinahawakan na taong may sakit at sabi niya pinapagaling daw niya yung may sakit. Hindi po ba idolatry yun? Hindi po ba kalapastanganan yun sa ating Panginoon? Pero ang mas nakakalungkot pong balita, ito po, meron pa rin pong mga tao, mga Katoliko, mga religious, mas pinagtatanggol pa nila yung politiko kahit na alam nila mali ang kanyang ginagawa. Aminin po natin, marami din sa atin ang ganyan. Sinasamba natin ang ating mga politiko kaysa sa Diyos. At kapag sinabihan mo sila pang galit. Kapag tinuro mo sa kanila yung mali na ginagawa nila, agad sinasabi nila, separation of church and state. Hindi po ba? Kapatid, mag-ingat po kayo. Alam na alam mo, sinasamba mo na ang politiko. Alam na alam mo, ginagawa mo ng Diyos ang isang politiko kapag mas sinusundan mo ang kagustuhan nila kaysa sa mensahe, kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Kapatid, mas mataas pa ang Diyos kaysa sa sino mang politiko. Kahit na ang politikong yan, makapangyarihan, matagal na nagseserve, kahit na mayaman siya, ang kapatid, Diyos, siyang nagbigay ng buhay sa kanya. Walang kapangyarihan ng politiko kung hindi ito pinagkalooban ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya, mabuti na ibalik natin ang takot sa ating mga puso. Kung gusto nating umayos ang ating buhay, kung gusto nating magkaroon ng kapayapaan ngayon sa buong mundo, ano po ang English ng takot? Fear. Spell fear, 4 letra. Di po ba? F-E-A-R. At meron pong mensahe ang Diyos sa atin. Diyan sa 4 na letra niya. First letter, F. Follow God first. Kayo nga po, follow God first. Unahin mo ang Diyos bago sino mang tao. At anong pangako ng Diyos? Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Amen? Second letter, letter E. Examine your obedience. Sino ba talaga ang sinusundan mo sa iyong buhay? Ibang tao, yung boss mo, o ang Diyos? Letter A. Align your life with God's will. Hindi pwedeng pag Sunday lang tayo active. Kapag linggo lang tayo sumusunod sa Diyos. Dapat bawat oras, bawat minuto, sa bawat pag-ising natin sa buhay na ito, sumusunod dapat tayo sa kagustuhan ng Diyos. And last letter, letter R. Respect flows from reverence. Respect flows from reverence. Kung may takot ka sa Diyos, may respeto ka sa lahat. Mga kapatid, hindi naman po masamang sumunod sa boss Hindi naman po masamang sumunod sa may kapangyarihan, sa authority. Pero tandaan mo, may mas mataas kesa sa kanila. Kapag dumating na ang panahon na kailangan mong mamili, trabaho o Diyos, kita o konsensya, mundo o pananampalataya. Sana ang masagot mo ay ang katulad ng sinagot ng mga apostol. Mas susundin ko ang Diyos kesa sa tao. Tandaan niyo po, hindi ka magkakamali sa iyong pagsunod sa Diyos. Maaaring mahirap sumusunod sa ating Panginoon. Pero bandang huli, pinagpapala ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Bandang huli, ang mga tapat na sumusunod sa Diyos ay binibigyan niya hindi lang ng buhay, o hindi buhay na magpa sa walang hanggan.